Alam nyo, may mga kwento na sa unang tingin parang ang simple lang, no? Pero sa loob-loob niyan, may tinatagong aral na para pala sa ating lahat. At ngayon, isa sa mga kwentong yan ang ating sisilipin, ang Silito at ang Nawawalang Liwanag. Isa itong paglalakbay na magpapakita sa atin kung gaano talaga kalakas ang isang community kapag nagsama-sama. Pero bago ang lahat, isipin niyo muna to. Ano nga bang pakiramdam kapag yung liwanag na sanay ka na, bigla na lang nawala? Yung pamilyar na daan, biglang binalot ng dilim. Diyan mismo sa tanong na yan, magsisimula ang ating pagtatalakay ngayon. Okay, so ang kwento natin nagsisimula sa isang lugar na parang familiar sa atin. Isang nayon na biglang nilamon ng dilim. Ito yung sandali na yung kislap ng buong komunidad ay biglang namatay. At dito natin makikita kung paano ba tayo tumutugon sa mga problemang hindi natin inaasahan. Ayan, isang araw, biglang gumuho ang lahat. Yung poste ng ilaw na parang puso ng komunidad nila tuwing gabi, biglang namatay. At tingnan nyo yung imahe. Hindi lang yan basta sirang ilaw, di ba? Simbolo yan ng nawawalang pag-asa, ng takot, at ng posibleng pagkakawatak-watak kapag ang isang komunidad ay nawalan ng gabi. Pero, syempre, sa gitna ng katahimikan at takot, laging may isang boses na naglalakas loob. Dito na papasok ang paglalakbay ng ating bida, hindi dahil sa pambihirang lakas, kundi dahil lang sa desisyon niyang harapin ang kadiliman. At ang bida natin walang iba kundi si Lito. Imbes na maghintay lang at umasa na may ibang aayos ng problema, ginawa niya yung pinakamahirap gawin, ang unang humakbang. Nagdesisyon siya na ang hahanap sa nawawalang liwanag. At yung desisyon na yun, hindi nang para sa sarili niya, kundi para sa buong nayon. Yan ang tunay na ibig sabihin ng pamumuno. At dito na natin makikita ang pinaka-importanteng aral ng buong kwento. Kasi di ba, minsan akala natin ang pagiging bida ay tungkol sa pagiging malakas at mag-isa. Pero ipapakita sa atin ni Lito na ang totoong kapangyarihan pala ay nasa isang napakasimpleng tanong lang. Sa paglalakbay niya, nakakilala siya ng isang kaibigan, si Kuting. Pwede na sanang dito na lang natapos, di ba? May kasama na siya eh. Pero, yung susunod niyang gagawin, yun ang babago sa takbo ng lahat at magtuturo sa atin ng pinakamahalagang aral. Imbes na magpagpanggap na kaya niyang mag-isa, tinanong niya si Kuting, maaari mo ba akong tulungan? Ganon lang kasimple. Pero alam nyo, yan na yata ang pinakamatapang at pinakamakapangyarihang sandali sa buong kwento. Kasi yung pag-amin mo na kailangan mo ng tulong, doon talaga nagsisimula ang totoong lakas. At tingnan nyo naman ang naging epekto ng tanong na yon. Hindi lang si Kuting ang sumama dahil magkasama na sila, nakilala pa nila si Aso. Mula sa isa, naging dalawa, tapos naging tatlo. Ganyan ang domino effect ng pagtutulungan. Isang simpleng paanyaya na pwedeng maging isang buong kilusan. At sa wakas, nabuo na ang team. Hindi na to paglalakbay ng isang tao lang. Sila na, si Lito, si Kuting at si Aso. Isang maliit na komunidad na nabuo dahil may iisa silang layunin, ang ibalik ang liwanag na para sa lahat. Ngayong buo na ang kanilang puwersa, nagsimula na ang totoong paghanap. Ito yung part na susubukan na ang kanilang pinagsama-samang lakas at ang pag-asa sa mga puso nila ang magiging tanging gabay. Naghanap sila sa bawat sulok, sa ilalim ng mga halaman, sa likod ng mga puno. Pero hindi ito parang mabigat na trabaho. Para sa kanila, isa itong masayang adventure. At yun ang magic ng pagkakaisa, ginagawa nitong magaan ang kahit anong pasanin at pinapalitan ng saya ang pag-aalala. At sa wakas, ay yun na, tagumpay, nahanap nila ang nawawalang liwanag. Grabe yung saya, di ba? Ito yung sandali na pinagsaluhan nilang lahat. Isang tagumpay na hindi para sa iisang tao, kundi para sa buong grupo. Muling umilaw yung poste at sa isang iglap lang, yung dilim na bumalot sa buong barangay, nawala. Ito yung direktang resulta ng pagkakaisa nila. Isang problema na imposibleng ayusin ng isa pero naging madali na nagsama-sama sila. So ano nga ba yung totoong liwanag na nahanap nila sa kwentong to? Kasi hindi lang yan tungkol sa isang poste ng ilaw eh. May mas malalim na aral dito tungkol sa lakas na matatagpuan natin sa ating komunidad. Ito yung mga aral na iniwan sa atin ni Lito. Una, hindi ka nag-iisa sa mga laban mo. Pangalawa, yung paghingi ng tulong, hindi yan kahinaan. Actually, yan ang pinakamalinaw na tanda ng lakas. Pangatlo, walang problemang masyadong mabigat kung marami ang nagtutulungang bumuhat. At panghuli,
Minsan, yung tapang lang ng iisang tao, sapat na para mag-apoy ang puso ng isang buong komunidad. At ayun, nagdiwang ang buong barangay. Hindi lang dahil bumalik ang ilaw, kundi dahil sa proseso ng paghahanap nito, muli nilang natagpuan ang isa't isa. Naging mas matatag sila hindi dahil sa liwanag, kundi dahil sa pinagsamahan nila sa dilim. At yun ang totoong gantimpala. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Sa sarili ninyong buhay, sa pamilya nyo, sa trabaho, o sa komunidad, ano kaya yung nawawalang liwanag na naghihintay lang na mahanap ninyo kung magtutulungan lang kayo?